Boom! Magandang araw. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano nga ba ang mga basics ng QRIPAD at kung paano nga ba ito ginagamit. Kaya ikaw, handa ka na ba? Tara, simulan na natin. So, ang pinakaunang step ay pumunta tayo ng Chrome or ng Safari. Pangalawa ay isearch natin ang QRIPAD.com. QRIPAD.com, ayan. Mag-sign up ka na kung wala ka pang account. At ito, ayan, kitang-kita naman natin. Diba? Kung atin titignan ay para lamang itong isang Canva. Pero, parang Canva nga lang ba? Tignan natin. Sa taas, may makikita tayong create a lesson. Pindutin natin yan. Ngayon, may nakalagay na create lesson with AI at create blank lesson. Unahin natin itong nasa taas. Ayan. At kung atin titignan, napakadami, di ba? Meron itong 5 section. At sa bawat section, may kanya-kanya itong purpose at meron itong kanya-kanyang function. Pero, asan nga ba ang pipiliin natin dito? Doon na tayo sa pinakamadali. Generate a lesson. Ayan, napakasimple, di ba? Ito, may nakalagay ditong choose your grade level. Simula kindergarten hanggang grade 12, kumpleto dito. At meron ding language, hindi lang English, hindi lang Spanish, hindi lang German, hindi lang French, hindi lang Arabic, napakadami. Diba, saan ka pa? At meron din ditong mga subjects tulad ng math, science, social studies, at marami pang iba. Ngayon naman, kung ating titignan sa bawat grade levels and subjects ay merong nakalagay na learning objectives o standard. Halimbawa na nga lang dito sa math. Ayan, kung ilalagay natin sa grade 1, mag-a-adjust din sa grade 1 ang kanyang skills or standard. Diba? Ang galing. O ito, ano bang pinakamagandang topic? Pipili tayo ngayon. Halimbawa, sa grade 3. Ito. Tapos, ang ilalagay nating topic dito ay fractions. Ayan. Ilalagay natin dito ngayon yung skills or yung standard na gusto natin ilagay sa PowerPoint presentation natin o kung anong skills yung gusto natin ma-apply ng mga estudyante natin. Halimbawa, represent equivalent fraction with denominators of 2, 4, 6, and 8 using variety of objects and pictorial modeling. Yan, pindutin na natin yan. Set. Ngayon, yung grade level natin, nag-adjust rin siya sa level 3. At nagkaroon na rin siya ng sarili niyang description ng standard or learning objectives. Diba, napakagaling. Ngayon, pipindutin lang natin yung get lesson. At ngayon ay pinoproseso na ng QRIPAD ang ating PowerPoint presentation. Maghintay lamang tayo ng konti dahil ito ay medyo matagal-tagal at kailangan ng mahabang pasensya. Pero, habang tayo naghihintay, ipapaliwanag ko lamang sa inyo na ang PowerPoint presentation na ginagawa ng ating QRIPAD ay hindi lamang ito basta isang PowerPoint na kung saan ay may slides at definition, kundi naglalaman din ito ng mga open-ended questions na kung saan nagbibigay ng engagement at critical thinking, ganun din ang mga idea para sa mga estudyante na mag-aaral ng isang paksa. Kaya ito na, simulan na natin. Ngayon, ito na. Ito ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon, pwede tayo maglagay ng upload. Kung may gusto pa tayo idagdag, pwede tayo magdagdag sa presentation na like katulad ng mga files na gusto natin idagdag sa ating slides. Meron ding edit activity. Meron ding text kung gusto natin dagdagan. Media, pwede rin tayo maglagay ng mga iba't ibang pictures. Ganun din ang mga elements, may mga stickers, may mga shapes. At ang background pwede rin palitan. Halimbawa na lang, yan.
At translate. Pwede natin i-translate yung mga slides sa iba't ibang language kung saan nagustuhin natin. Ngayon, para mas maging malinaw, titignan natin ang preview kung saan makikita natin dito ang student screen at ang classroom screen. Ayan. Mas malinaw na ngayon. Enter muna natin ang pin as student. 337922. Yan, join tayo ngayon. At ilalagay ko ang aking pangalan. For example, Gian Loyal. Yan, submit na natin. Ngayon, ayan na. Ito yung slides. At dito tayo ngayon magpo-focus. Ayan, mag-i-start na tayo. Ito na. Ito ang student screen at ang classroom screen. Kada slides natin gumagalaw rin sa kabila. O di ba? Ngayon, meron agad gaya nga ng na-mention ko kanina, meron itong open-ended questions na nagbibigay ng critical thinking, pagkakaroon ng critical thinking o ideya, pag-iisip para magkaroon ng ideya ang mga mag-aaral sa kanilang tatalakayin. Ito. Sabihin natin 1 minuto. Yan, what do you know about fractions? Can you share an example? Yan, start an activity. Dito makikita natin, ayan, pwede tayo mag-types. Mag-type, ano nga ba yung alam natin sa fraction? O, none. Kunyari, none. Ayan. Pagka-submit, eto na, pwede end activity. Yan, titignan natin yung isang answer. Start voting tayo ngayon. At dito, magkakaroon nga yan ng botohan na kung saan pagbubotohan ng klase kung ano nga bang sagot ang sa palagay nila ay tama dahil nga mag-isa ko lang ay wala masyadong mga sagot. Ito, pipindot natin yung taas. Yan, halimbawa lamang yan. O, di ba? Pagkatapos ay papakita dito yung pinagbotohan kung sino yung first place, second, at yung third place. Di ba? Napakaganda. Halimbawa pa lamang yan. At pagkatapos, didiretso na tayo sa slides. Ngayon, eto na. What are fraction? Dito na itinuturo. Ayan. Ito pa, mayroon na naman panibagong activity. Babawasan ulit natin yung oras. Brain break naman tayo. Kung kanina ay magta-type lang tayo, ngayon naman ay magdo-drawing. Tara, simulan na natin. O, di ba? Ayan. O, tignan nyo. Napakaganda, di ba? Talagang interactive, bagay na bagay para sa mga estudyante na mahilig matulog sa klase. Monster. Yan, for example, yan. Submit. Okay. Ngayon, end activity na natin. Parehong proseso. Start voting. Magkakaroon ulit ng botohan. O, di ba? Ganun lang siya kadali gamitin. Ngayon sa pagpapatuloy ng talakayan, ayan ang mga natitirang slides. O, di ba? Meron ulit. Kaya hindi talaga mabuboring ang iyong mga students. Ngayon nalaman nyo na, doon naman tayo sa create a blank lesson. Ngayon, dito na nga tayo sa create blank lesson na kung saan tayo mismo ang gagawa ng sarili nating ipepresenta sa klase. Ito nga ang halimbawa. Yan, tayo ang may karapatan dito na mag-edit kung anong gugustuhin natin. Yan, halimbawa, ganyan. Gusto kong kulay ay pink. Ngayon, lagyan natin ng text, header. Sample, title. How are you today? Yan. Tapos, pwede natin itong galawin. Ayan. Ganyan. O pwede rin tayo maglagay ng mga elements. Tulad ng ganito. Diba? Ganito. Diba? Ngayon, makakapaglagay tayo ng activity kung mag-a-add tayo. Ito, edit activity. So, kailangan pa natin ng isang slides.
Ito yan, halimbawa, ayan. So, pipili tayo kung anong activity yung gusto natin. For example, may open question, meron ding drawing, meron ding poll. Ngayon, subukan muna natin tong poll. Yan, write a question. How's your feeling right now? Ayan, sa option 1, maglalagay tayo dito ng emoji na malungkot. Sa option 2 ay feeling blessed. Sa option 3 naman ay masaya. Sa option 4 naman ay may sakit, may sipon. Ayan. Pagkatapos ay preview ulit tayo. Ito ulit ang student screen at ang classroom screen. Papakita ko lang sa inyo yung ginawa nating activity. 175386. Lagyan natin ulit yung pin at join. Pinalagay lang natin yung real name natin. Gian Loyal. O yan. Diba? Walang kukontra. Ito na. Start. So, how are you today? Yan, tas ito na. May 30 seconds tayo, pwede adjust ng 40. Yan, start activity na natin. 2, 1, start. Ayan, at pipili lang yung student ng kanyang sagot kung ano yung nararamdaman niya. For example, ako, masaya, feeling blessed. Ito, pipidutin ko to. O, di ba? Lalabas na sa screen yung response. Ganun lang siya, kadali. Exit preview. Ngayon, gagawin ko ng isang activity. Ito naman. Open question. Tapos dito ay maglalagay rin tayo ng duration ng time. 50, 40, yan. Tapos dito, sabihin natin 2 answers lang. Yan, both duration. O, yan. Pati yung pagboto, pwede rin may oras kung gaano katagal. Ngayon, maglalagay na tayo ng question. For example, who is your crush? Yan, very good. Ngayon, tignan natin yung ginawa nating pa-activity. Preview ulit tayo. Student screen at classroom screen. Ilalagay lang ulit natin yung code as student. 782480. Yan. Tapos name ulit natin. Gian Loyal. Yan, nasabit ko na. Ngayon tap na natin siya at start. Yan ulit. Yung slides ulit. How are you today? O, tapos na tayo dito sa pangalawa. Ngayon dito na tayo sa pangatlo. Who is your crush? Ayan na. Ready na ba kayo? Yan. O dito naman, i-type mo naman yung sagot mo dito ngayon. For example, sa akin. Yan, for example lang ha. Na-type ko na. Pagkatapos ay i-end natin yung activity. Kung lahat ay nakapagsagot na. Siya may one answer, start voting na natin. Ito na, pagbobotohan na ngayon. At lalabas din kung sino yung first, second, and third place. 'Di ba? Napakadali lang matutunan ng QRepad. Isa pa ba? Sige, tara, isa pa. Edit activity. Ngayon, mag-i-edit pa tayo ng isa. O, dito tayo. Ngayon, ang gagawin naman natin ay ang AI whiteboard. Yan. Wait, a drawing. Example. Draw a shape. Ayan. 50 seconds lang natin. Ngayon, i-testing ulit natin. Preview. Student and classroom screen. Enter lang ulit natin yung pin bilang isang estudyante. 684426. Ayan na. Huwag niyo kakalimutan yung pangalan ko. Ako si Gian Loyal. Walang ko kontra klase ah.
Yan, start na ulit natin. Ito ulit yung slides. 2, 3, tapos na tayo. Ngayon tayo sa pang 5. Start na natin yung activity. 2, 1, go. Ngayon, mag-drawing tayo ng shape. Magandang shape. Star. Submit na natin. Okay. Stop na natin yung oras dahil nakapag-response na. Ngayon, as AI, pwede ka magbigay ng give feedback. Si AI na ang bahala magbigay ng feedback sa iyo. O di ba? Great work. Di ba nakaka-motivate ang isang compliment? Kaya hindi talaga maboboring ang iyong student. Yan lamang ang mga basics ng QRePad.